Sa pagpapatuloy ng ating paghahanap ng magandang camping spot, pupunta tayo ngayon ng Tanay Rizal para mag-camping sa isa sa pinakamagandang campsite dito sa Santa Ines, Tanay Rizal. Bukod sa napakalamig na temperatura, ay napapaligiran din ito ng mga nagagandahang kabundukan at malinis na kailugan. Professional na dito na cook. Ano ka na talaga? Bicolano na ako. Good morning mga master! Malamig na umaga! Bali, magka-camping tayo ngayon dito lang sa Tanay Rizal. Then, marami tayo sa araw na to na magkakampa, no? Kasama natin ang Tarakam family. Gaya nga na may pinagkahandaan tayong big event ng inorganize ng Tarakam PH. Yung pupuntahan nating campsite ngayon, doon gaganapin yung event na yun, ano? At para sa aming paghahanda, pupuntahan namin yan at magka-camp na rin tayo. Siyempre, marami tayo ngayon kasamang almost sa buong Tarakam family. So, doon na tayo makikita-kita. Ang lamig ng umaga, ang hirap pagsalita. Nga pala, bago tayo magpatuloy ay gusto ko lang magpasalamat sa ating napagandang riding jersey na gawa ni Clamp Moto Project. Maraming salamat, kapatid! Yung mga sinusuot nating riding jersey, yung mga uniform natin sa Tarakam PH, gawang Clamp Moto Project, talaga naman napakaganda ng design. Bukod doon, napakaganda ng tela, no? Then, maaga pa naman tayo, maghahanap lang tayo ng pag-aalmusalan. Tapos, bibili na rin siguro tayo ng ating lunch para hindi na tayo magluluto doon. Tapos, relax na lang tayo sa campsite, ano? At siguro, pag may madadaanan tayong magandang scenery, hintuan na lang natin, ano? At hindi naman tayo nagmamadali sa lakad na to. I-enjoy lang natin tong napakagandang umaga sa napakagandang view ng Marilake. Daan lang tayo dito kay Lamang Vic. Parang na-miss ko yung ginataang kalabaw. Siguro yun na yung babaunin natin sa pananghalian. Sana may ginataang kalabaw. Check natin. Solid dito yung ulam. Tayo may gatang kalabaw. Ayun. Tapa ba? Walang gata. Ito. Pabili ako, take out. Alright, nakabili na tayo ng gatang kalabaw. Pag dumaan kayo dito, try nyo dito kumain kay Lamang Vic. Sobrang solid ng mga ulam dito. Tsaka sabaw pa lang, ulam na. Talagang bulalo yung sabaw nila. Ay, siguro all good na tayo. Dandahanin na lang natin to. Tapos, meron na naman tayong nadagdag sa ating moto camping setup, ano? By the way, maraming salamat sa Lone Rider sa walang sawang pagsuporta sa ating ginagawang pagmumoto camping, ano? Pinadala niya na naman tayo ng bagong product at ipapakita ko sa inyo mamaya pagdating dun sa campsite, ano? At pagkalagpas nyo nga ng Manukan ay kailangan mo nang kumaliwa dito sa may Santa Ines Road. Dito ay kailangan mo magbayad ng 10 piso para sa motor at 50 pesos naman kung ikaw ay nakasasakyan. Sir, good morning. Magkano? 10 pesos po. At, yun, 10 lang pala. 20 sa sasakyan, ano? Sa sasakyan, 50 pesos. 50 pesos. Sa motor, 10. Ayun. Ingat, sir. Thank you. 10 lang pala.
Thank you. Pero bago tayo tumuloy sa campsite na ating pupuntahan, ay may dadaanan lang tayong isang kaibigan. Kaibigan na umampon sa atin nung tayo ay nasa Dinggalan. Ayan, bukas na si Ate Mary. Ate Mary! Si Ate Mary yung pinunta natin sa Dinggalan, yung ayan, Jessia's Resort. Kung saan dun tayo nag-beach camping sa napakagandang campsite ni Ate Mary. Kuya John, kamusta? Sige lang. Tinong sa tennis to, no? Yun, pag magkakam kayo dito, tapos pag may kulang kayo, ito yung tindahan ni Ate Mary. Kompleto dito. Pag may kulang. At dahil may kulang tayo, tayo pabili ako bigas. Ang bait talaga Ate Mary, pinakapi pa tayo. Salamat ng marami. So, yun na, kumpleto na tayo. At kung may mga kulang kayo, diyan kayo kay Ate Mary, tindahan ni Ate Mary bumili at kumpleto. At bukod doon, mura yung mga paninda dyan, isda, mga meat, meron din sila frozen. Sa di kalayuan ay mararating nyo na ang Palaya Nature Farm o mas kilala sa bagong pangalan na Tierra Campground by Palaya. Magandang umaga. Sir, saan yung daanan ng ano? Ng Don Ramon? Yung daanan ng motocamping. Dito po sir, bali paglabas Oo. left ulit, tapos pasok na po kayo dito. Sige. Bali yung field natin sir, nandun, campgrounds natin. Okay, para sa motocamping. Yung malawak. Okay, nandun. Yun So doon. po later sa mga first, ng Tarangam. Opo. Okay. Salamat, sir. Oo. Bandang gitna do eh. Paglabas ng gate kaliwa, yung daan. Yung campground. Ayun. Thank you, sir. Nga pala, gusto ko lang magpasalamat sa Palaya Nature Farm, ano? Thank you, sir, sa pag-support sa aming event na gaganapin dito, ano? Thank you po ng marami. At libre tayo ngayon sa araw na to sa pagka-camping dito, no? At para ma-sorby na rin natin yung pagdarausan ng event. So, check natin kung sino na yung nandito. Hello, sir. Thank you. Tayo yung nauna. Good morning, Sir Neil. At habang inaantay nga natin ang iba pa nating kasamahan, hayaan nyo munang ilibot ko kayo kung gaano kaluwag ang Tierra Campground by Palaya. You trace your name in steamed up glass at 2 a.m. Little galaxies dripping down the window frame. You say it's strange how I feel big and small the same. Coffee on your sleeve. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang ating iba pang kasamahan sa pagka-camping sa araw na to. Hindi ko matutulog. Chef NJ, good morning. Rider. Dito tayo magkakatabi. Ba ganun? So, set up na tayo. Ang gagamitin nating tent for today sa Moto Tent by Lone Rider pa rin. So, tara at mainit na. So, mabilis lang naman to ilatag. Mabilis lang naman to. Dahil 3 pole lang to. Jeez. Nampakay ni Ama. Alright, ganun lang. Tapos na tayo. Guideline na lang para to secure. Kasi masyadong malakas yung hangin, amihan pala. Pero palag naman to, kahit gaano kalakas yung ulan. Airbed sakto dyan. Damit. Yun, sa wakas.
Makakain na rin tayo yung ating binili kanina na ginataang kalabaw. Ay, nagsebo na. Nagsebo na. Kailangan natin siguro initin. Ginawa ko, bumili na lang ako ng lutong ulam tsaka kanin kasi tulad nito, inabutan na tayo ng tanghali sa kakasetup, so hindi na tayo mag-aapura. Just in case na abutan tayo ng gutom, kakain na lang tayo. Yan purong litid sarap. So yun tapos na tayo mag-setup, nakakain na tayo. Bali ito yung pinadala sa atin na bagong camping gears nating magagamit sa ating pagmumoto camping. Pinadalan tayo ni Lone Rider ng overlander bag. Isang 30 liters tsaka isang 48 liters. So hindi na tayo naka-top box. Ito na yung gagamitin natin sa mga susunod na adventure. Tapos ipakita ko lang sa inyo kung anong feature niya. So ito na lang yung natin. Bigyan natin ng first impression yung 30 liters kasi same lang naman sila, capacity lang yung pinagkaiba. Unahin na natin itong removable beaver tail. Bali, nare-reverse to Ayan. Kabilaan. So, itong kabila, pwede mo itong lagyan ng mga documents sa mapa, cellphone para easy access. Tapos, pagdating naman dito, may pocket din siya. May nabibili dito bladder, sold separately. Dito mo siya i-attach. Then, natatanggal to. Kaya may pocket din siya dito para sa mga wallet at kung ano-ano pa. Ayan, natatanggal. Then, punta na tayo sa mismong bag niya. Bali, ang material nito is high-filon bag. Para siyang dry bag pero mas matibay, Sa buong meron siyang transparent na plastic. Ang purpose nito is once na tinupi mo, para hindi makapenetrate yung water sa loob, tsaka yung dust spray na rin siya. Then, pag isasara mo na siya, kailangan mong buksan dito yung air release, para yung mga excess na hangin is mawala. Tapos pag okay ka na, isasara mo lang siya ng ganyan. Then, may dalawang side buckle, so ilalak mo na siya. Para malak. Tapos meron din sa gitna para secure yung gamit mo na hindi basta-basta mabuksan Tapos meron siyang inner board sa loob na sobrang tibay. Ayan pansinin nyo. Hindi siya basta-basta na nayuyupi. Kahit kanina pinagpatong natin to kanina, so wala tayong naging problema. At kung wala ka namang carrier sa motor, okay lang kasi matibay to. So, maganda pa rin yung pagkapatong niya sa motor. Hindi siya basta-basta natutupi. Kasi sobrang niya, kunat lalo na pag nakalagay na dito sa loob. Then, ganito yung itsura niya sa loob, para ma-secure yung inner board mo na hindi gumalaw. Is may dalawa siyang velcro, kabilaan yan, para hindi gumalaw. Tapos, may 3 packet sa loob. Dito, isa, dalawa, then, meron din dito, ayan. 3 packet sa loob. Tapos, meron din siyang backpack strap, just in case na malayo ang inyong paghahakutan or paakyat kayo, pwede nyo siyang gawing backpack, ganyan. Ganito yung magiging itsura niya. Diba? Napaka useful nitong bag, kahit saan mo siya isabak. Like, for example, malayo yung pinagparkingan nyo, para hindi ka mahirapan maghakot, ayan. Pwede mo siyang gawing backpack. Same din dito sa 48 liters. Same sila ng feature. Ang pinagkaiba lang yung sizes nga. Tapos, pag ginawa mo na siyang backpack, yung strap niya dito sa mismong balikat mo is malapad. Kaya kahit mabigat yung mismong dala mo sa bag, hindi mangangalay. Tsaka malambot siya din. Pwede mo siyang i-lock dito para yung distribution ng bigat may sa balikat, may sa dibdib. Tapos, ang isa pa sa pinaka-gusto ko dito sa featured ng overlander bag, ang dami niya multiple attachment. Ibig sabihin, pwede mo siyang pagdugtong-dugtungin. Marami siyang anchor point, depende sa gusto mo. Pwede mo siyang i-customize. Like kanina, pinagpatong natin dyan. Tapos, ikakabit mo lang tong mga strap, ayan. Ikakabit mo lang siya ng ganyan. Tapos, higpitan mo. Yan, safe na. Tapos kung naka Lone Rider ka naman katulad ko na tent, pwede mo siyang i-attach din. Tapos pwede rin siya dito sa taas. Pwede ka pang magpatong ng gamit dito. Like ganyan. Tapos na-adjust tong mga velcro. Depende sa pangailangan mo.
Meron din siyang kasamang 4 na molly strap. Yung gamit naman nun, isa katulad nito, naglagay tayo ng baso, nagsabit tayo. Pwede mo rin siya i-customize, depende sa gusto mo. Then kung gusto mo naman maglagay ng ibang accessories like bottle holder, micro bag, yung maliliit na bag, isa. Meron din nun si Lone Rider, sold separately nga lang. Tapos meron siyang isang side pocket na waterproof, na kung saan isa pwede kang maglagay dito ng mga importanteng gamit. Yung mabilis lang yung access na gusto mo, isa pwede kang maglagay dito. Isa pa sa pinaka cool feature niya, meron siyang central velcro, na kung saan isa pwede kang mag-customize ng like plug, kung anong bansa ka, ididikit mo dyan, or patches. So yun lang naman yung ating first impression. Kung gusto niyo ng Overlander bag, so maglalagay ako ng mismong link or store ni Overlander, yung mismong page nila. Ikot lang tayo. Bali, ito yung ating setup. Then, kaila Buddy, kaila Mama rin nandun. Puro kami naka LR dyan, Lone Rider. Magkakatabi kami. Bali, ano yan, 7 Lone Rider. Si Moto Be, congrats, naka Moto tent na siya. Tapos kaila Mama rin yung nandun. Iki Wonder, kaila Kurt yung nandito. Then, ito yung kaila Comfy Joy. Held my breath for years, it seems. Underwater, chasing dreams. Counting cracks along the ceiling. Waiting for a different feeling. Every mirror told me lies. Every night I close my eyes and whisper, maybe tomorrow. But I made it through the sorrow. Now I'm standing on the wire with my lungs full of fire. And I'm learning how to breathe again. Not afraid of the air rushing in. So I stay through the silence and the thunder, through the ache and all the wonder. Now my heart's a war drum under my skin. I stay when the night tried to erase me, when the dark said it could take me. I held my breath and then I let it in. Magluluto na tayo ng ating ambagan sa potluck. Tapos, ang ating lulutuin sa gabing ito, is Bicol Express na napuyat tayo kagabi sa YouTube, Then, ito yung sangkap natin. Sana ang tama ang ating sangkap. Nagamit sa camp pero hindi ako interesadong bumili. Tapos, nakita ko doon, una yung luya. Ayan, Pero feeling ko, tatanggalin ko yan mamaya para hindi makain. Tapos doon sa pinanood ko, nagtatalo sila kung luya yung ilalagay o kamatis. So yung sinunod ko is luya. Hindi ko na nakunan yung paano nilagay yung karne kasi hindi ko napindot. Basta sinunod ko sa luya. Then yung iba, isa nagluto na. Kanya-kanya ng toka. Tapos mamaya, pupunta tayo sa gitna. Sabay-sabay kaming kakain. Then pagsasama-samahin yung mga niluto namin. So, ganun kami lagi pag magkakasama. Parang potluck. Siyempre, para masaya, mas masarap kumain ng marami at sabay-sabay. At bukod dun, marami kang matitikmang ulam. So, cheat day na naman tayo. Sira na naman yung diet natin ngayon. Bukas na lang tayo bawi. At kahapon, nakatakbo naman tayo. Naka 15K tayo kahapon kasi alam ko na magkakarga tayo ng carbs ngayon So ayan, nagtutututong na. Konti pa. Tapos saka natin ilalagay yung mga sangkap. Ilagay yung bawang. Tapos sandamukal na sibuyas. Sabi dun sa video, mas maraming sibuyas, mas masarap Ilagay na natin yung sili. Bago ang sunod. Kontian lang natin, baka mapaalat Tapos, saka ko ilalagay yung siling panigang para based dun sa pinanood ko, mas masarap luto, parang gulay yung style. Yung lutong-luto.
Tingnan natin yung mahiwagang balatong ang tawag sa amin ito pre sa inyo. Batong. Yan na ang mahiwagang gulay ni Akla. Ilalagay natin ang niyog ni Kokumama. Ewan ko lang, hindi tayo professional na dito na cook. So, halu-haluin lang natin hanggang sa tumilalim yung gulay. Gulay ni Akla, no? Curry. Sana tama yung ano natin. Pagkakasunod-sunod ng mga sangkap. Ano talaga? Bicolano na ako. Nakarating na ng Bicol? Karating na, Papa. May gata na eh. Yan. Papa, tikman mo nga, Papa, kung ano i-adjust ko. Pahabol lang tayo ng patis kasi tinikman ni Papa Ray. Si Papa Ray cook naman talaga yan. Eh tayo, cookie lang tayo eh. Cookie. Tangina. Pasaluin mo. Baka mahilaw yung ano. So, tagumpay ang ating Bicol. Luto na to. Tapos na to. Take me. So, ayan, potluck na kami. Ito na yung dinner namin at pinagsama-sama yung napakaraming food. Ang kulit. Tulad ng inaasahan, tulad ng dati, wala kaming kanin. Puro ulam yung niluto ng bawat isa. Held my breath for years, it seems. Underwater, chasing dreams. Counting cracks along the ceiling. Waiting for a different feeling. Every mirror told me lies. Every night I closed my eyes and whispered, maybe tomorrow. But I made it through the sorrow. Now I'm standing on the wire with my lungs full of fire. And I'm learning how to breathe again. Not afraid of the air rushing in. So I stay through the silence and the thunder, through the ache and all the wonder. Now my heart's a war drum under my skin. I stay when the night tried to erase me, when the dark said it could take me. I held my breath and then I let it in. Alright, nakakatapos natin kumain. Siesta time na. Tamang kwentuhan. Tapos konting alcohol. Life too short. We shouldn't wait for water to run dry. Think about it, cause we only have one shot of destiny. All I'm asking could possibly be. Ay, good morning! Ay, grabe lamig dito. Ano oras na rin tayo natulog? Gawa nga ng oras na rin tayo natapos mag-inom. Check natin yung sa labas. Medyo late na tayo nagising. Alas 7 na. Ayan yung motor natin, si Ugis. Safe na safe sa loob ng moto tent. Sobrang luwag, ayan oh. Hindi siya nahamugan. Pag maaraw naman, pwede mo siyang ipasok dyan pag igigilid mo na yung mga gamit mo. Sobrang luwag talaga ng moto tent. Ang daming bakas ng inuman Tulog pa yung iba. Tapos ito yung setup nila dyan. Gabi na sila dumating Tapos ito yung kala Ma'am Mars. Kape tayo at pampagising. Medyo antok pa tayo. At dahil binigyan tayo ni Shevoy on the go lang malakas. Thank you sa kape. At paubos na. Hindi na umabot sa camping. Sa bahay pa lang ubos na. Ano pre, hangover? So, late na kami nagising kasi nagmagdamag sa inuman. Nagpabili pa sila sa sa bayan. Pinit na tayo ng tubig.
Masarap tong binigay ni Sheboy na ano, na kape sa atin, no. Kaya naubos ko agad, di na nakarating sa camping. Tapos, prito tayo ng itlog. Then may binili tayong pandesal dun sa amin. Medyo mainit na tong pwesto natin. Kasi walang lilim. Kaya siguro maaga tayo magpapack up. TikTok na naman. Ikaw pala yun. Steam rising like clouds that the valleys meet. So, lumipat tayo sa loob ng ating moto tent at mainit. Kagandahan lang talaga dito sa moto tent. Isa napakaluwag. Pwede tayo magluto dito sa pinaka-side awning niya. Pwede rin dito sa harap. Then, na-open din to, itong harapan natin tsaka likod. Para maging tatlo yung entry point. Kung masyado mainit. Initin natin yung pandesal. Medyo 2 araw na tayo nag-cheat day. Bawiin na lang natin na bukas. So, tatakbo tayo ng takbong malala. Para ma-burn lahat ng kinain natin. Alright, kain na tayo. Itlog tsaka pandesal. Tapos yung tira natin bicol. Thank you Lord sa pagkain. Nga pala, maraming salamat sa Palaya Farm at libre tayo sa ating pagka-camping ngayon. At dahil dito rin naman gaganapin yung paparating na event ng Tarakam PH, yung Fiesta sa Nayon. So yung campsite is napakaluwag, napakaganda ng campground, maganda yung ilog. Yung ilog dito, kumbaga, ito yung pinakamalapit sa dulo eh. Nandun yung sa pinakababa yung medyo crowded na mga campsite, yung tauhin. Kaya dito, medyo tahimik yung pagka-camp mo. Tsaka maganda ilog dito. Ay, Nabalahaw. ano naman yung nila? Ha? Oo nga. So, thank you sa pasopas ni Ma'am Shi tsaka ni Papa Del. Ay talaga namang napakabisa at pag ganito may mga hangover sa sakto to. So, masarap yung kape ni Papa Red. Akala ko mag 3 in 1 kami. Ayan. At tawag nito, Papa, may tawag to eh. Coffee drip. Coffee drip. Oh, ayan, ganyan. Sanay tayo sa 3 in 1 eh. Ano naman? Pang Sosyalan. Pang-syala. Sheboy. Ito yung mga pinamigay sa atin ni Sheboy. So, naubos na. Sheboy lang malakas. Tapos, habang nagkakapi tayo dito sa pwesto ni Papa Red, ayan yung view natin. Yung napakagandong bundok ng Tanay. Tapos, yung iba natin kasama, nagsiuwian na. Na lang, chill-chill na lang. Kanya-kanya ng chismisan kami sa buhay-buhay. May sisirain na naman kaming buhay na kami lang yung nakakaalam. Maliligo na tayo. Enjoy na natin yung napagandang ilog ng Tanay. Semento pala dito, no, pre? We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems you Tapos, bago natin ligpitin tong ating moto tent, ipapakita ko lang sa inyo yung kung gaano siya kalaki sa loob. So, nakapark dito yung motor natin. Ayan may awning siya. So, safe yan sa ulan at araw. Pwede mo siyang patagilid. Actually, malalaki yung pwede mong ilagay dyan na motor. Ang nakikita ko sa international, sa mga GS, mga adventure bike, isa kasyang-kasya. Then, sa loob, ito. Maraming packet. Tsaka nakatayo ka dito.
Tapos may maraming sabitan. Tapos ito yung loob, pang 2 tao, tapos may bintana. Pwede mong i-close, pwede mong i-open, tapos may mesh. Then maraming pocket dito para sa mga extra storage. So yun lang naman. Pwede mo nga ito tanggalin, itong inner tent. Tapos pwede ka rin mag-cot bed kung meron. Bale, ito na yung magsisilbing pinaka-shelter mo just in case natanggalin mo yung inner tent at magano ka na lang mag-cot bed. Pack up na tayo. Maraming salamat sa Tierra Campground. Tierra Campground na pala yung pangalan nito. Sa muli, sa event na siguro yung susunod nating vlog. So, babush! I'm a lone rider chasing dreams through our rivers and untamed streams. Let the wind out of my rebel theme. The road ahead ain't what it seems.